Sa pagpapatuloy ng ating kwento patungkol sa mga kwento ni Maestro Virgo na pinamagatang Ruben, ang Batang Albularyo. Umaga nun, nag-uusap si Ruben at ang matandang si Isko at pinag-uusapan nila kung paano magsisimula sa kanilang espiritual na gawain at pag-aaral upang maturuan si Ruben sa mga dapat niyang malaman. Lo, ano po ba dapat nating gawin o umpisahan? Ruben, iho, masaya ako at interesado ka sa mga aralin na ito at nakikita ko na maganda ang iyong kapalaran sa ganitong mga pag-aaral. Una sa lahat muna, Ruben, ay kailangang linisin mo muna ang iyong sarili. Ganun po ba yun? Ang tatay dati nakikita ko palagi nagdarasal tuwing Martes at saka tuwing Biyernes. Normal lang yun. Kasama yun sa kanyang mga espiritual na gawain upang paspalakasin ang kanyang depensa sa kanyang katawan at upang mapakain na rin ng dasal ang kanyang banal na gamit o kanyang mga hawak. Pasensya na kayo, Lo, marami akong tatanungan sa inyo sapagkat ang tatay naman kasi hindi naman ako masyadong sinasali sa mga ganitong bagay. Hanggat maaari iniiwas niya ako sa ganito. Sabi niya sa akin ayaw niyang mapahamak ako. Naiintindihan ko si Ramon sapagkat alam niya ang ganitong uri ng mga bagay ay masyadong sensitibo at meron tinatawag nilang responsibilidad na dapat mong laging pakaiisipin at pakaiingatan ng ganitong mga bagay na mga buhay na salita o mga buhay na aralin. Kaya nga hulo ang tatay pag nagagamot minsan hindi niya pinapakita sa akin. Siguro, ganyan na rin siguro ang dahilan kung bakit ayaw niya akong masama sa ganyang mga bagay. Kaya nga, naisip ko rin na kung bakit ikaw ay hindi masyadong maalam sa mga ganitong bagay dahil na rin kay Ramon na hindi niya itinuro sa iyo ang mga bagay na dapat mong maintindihan. Nais niya sigurong hanggang sa kanya na lamang ang aralin at huwag nang ibahagi pa ito para sa iyo upang hindi ka mapahamak. Sapagkat ang mga nag-aaral ng karunungang lihim ay minsan at madalas nalalagay rin sa alanganin ng kanilang mga buhay. Tama po kayo, Lo, sapagkat ang tatay pumanaw sa ganyang pagkakataon. Ngunit ganun pa man, nais ko pa rin manindigan at nais kong mag-aral sa turo ninyo. Matapang kang talaga, katulad ng iyong ama na si Ramon. Kasi po naman ang tatay simula't pagkabata nakikita niya mga bagay-bagay ayon sa mga kwento niya na naaawa rin siya sa mga tao. Katulad rin niya, gayon din po ako. Si Ramon talaga. Ngunit matanong ko lang, Ruben, iyo, nasaan ba ang iyong ina? At pinayagan ka niya bang makarating dito at maglakbay na napakalayo? Pasensya na ulo Ang nanay ko po kasi, simula pagkabata ko, ay hindi ko naman po nasilayan. Tanging ang tatay lang ang lagi kong kasama. Siya lang nagpalaki sa akin. At siya rin ang napaaral at nagsikap para sa akin, nagtaguyod sa akin pag-aaral. Ganun ba? Malungkot pala ang iyong buhay. Naiintindihan ko rin. Kayo naman po, Lo. Ano pa bang buhay nyo? Bago kayo naging isang manggagamot o kung ano man. Masyado kang matanong na bata. Ngunit ganun pa man, pauunlakan kita sa iyong katanungan. Ako ay dating may pamilya. Ngunit sa kadahilanan ng aking mga gawain espiritual
ay mariing tinutulan ng magulang ng aking asawa ang aking mga gawain sapagkat talihis ito sa kanilang mga paniniwala at hindi sila naniniwala sa ganitong mga bagay. Nagkaroon din ako ng anak sa aking asawa at sila ay nilayo sa akin. Ngunit wala na rin akong naging palita sa kanila. Magpasa hanggang ngayon. Malungkot din po pala ang nakaraan nyo, Lo. Ganyan talaga ang buhay, Ruben. Minsan ay susubukin ka ng pagkakataon dahil hindi lahat ng bagay o panahon ay naaayon para sa iyo. Bago po tayo magsimula, Lo, nais ko lang po malaman, paano po kayo natuto ng mga ganitong mga bagay sa spiritual na sinasabi niyong karunungang lihim? Magandang tanong iyo. At nais ko rin na sagutin ang bagay na yan ng isang magandang kasagutan. Para sa kaalaman mo, tanda-tanda ko pa, may ilang dekada na rin ang nakararaan. Marami kami noon. Higit daan kami o libo kaming nag-aral sa patnubay ng nag-iisang maestro. Si Maestro Virgo o tinatawag nilang Commander Sator ng Sator Coronados. Sapagkat para sa kaalaman mo lang, ako ay miyembro din ng Spiritual Warriors na kung tawagin noon na Sator Coronados. Meron po palang ganun? Spiritual Warriors ng Sator Coronados? Meron tayo, meron. Marami kaming nag-aral noon sa patnubay ng dakilang maestro. At tinuruan niya kami sa mga patungkol sa mga espiritual na gawain tulad ng pagdidibosyon, pagbabakod sa sarili, paglilinis ng sarili, at lahat ng mga bagay-bagay patungkol sa espiritual. Bakit naman po kayo nagawi sa ganung aralin? Sapagkat ang aking pamilya ay naging biktima rin ng ganitong mga gawain, ng mga masasamang gawain patungkol sa espiritual. At ako ay nanindigan din na iaalay ko ang aking sarili upang makatulong sa pangkalahatan ng walang hinihinging kapalit na bagay. Marami akong kasama noon na nag-aral at natuto rin sa patnubay ng dakilang maestro. Ngunit ang iba ay naligaw ng landas at kinamit sa pansariling kapakanan. Sila ay yumaman at nagpayaman ng gusto. Ngunit napadali ang kanilang mga buhay. Ilang taon na ho ba kayo? Nasa 101 na ang aking edad, Ruben. Wow! Ang tanda nyo na pala, Lolo. Nakakamanga. Nakakatuwa ka, talagang bata ka. Naaalala ko tuloy si Ramon sa tuwing magsasalita ikaw. Ay nako talaga. Ang mga bata nga naman ngayon, masyadong maulirat, maraming katanungan. Ngunit ganun pa man, ay masaya ako sapagkat naririto ka sa aking poder ngayon. Ano po nangyari sa mga kasama nyo? Yung mga sinasabi nyo nag-aaral, ng mga kasama nyo sa mga grupo. Bali 12 kaming naiwan. At nagpursige at naging disipulo ng dakilang maestro. At biniyayaan kami ng kanyang mga mutya. Ano naman pong mutya ang ipinagkaloob sa inyo ng Maestro Virgo na sinasabi nyo na yun? Napasa kamay ko ang mutya ng pangil ng kidlat. Para saan po yun? Yan ay ginagamit ko ngayon para depensahan ang aking sarili at sa bilis. Kaya po pala, nung nakausap ko kayo, bigla na lang kayo nawala at nakarating ka agad kayo sa inyong bahay.
Nakakapagtaka lang. May mga ganyan palang bagay. Oo, Ruben. May mga ganyang bagay na hindi pangkaraniwan, na hindi talos sa mga kaisipan ng mga karamihan. Ito ay lihim lamang, ngunit ibinabahagi ko para sa iyo upang iyong mas maintindihan. Ito pong medalyon ko na pinagkaloob sa akin ng aking ama. Lagi niya po kasing tinatago sa kanyang dibdib to, hindi niya inilalabas. Matalino si Ramon. Hindi niya inilalabas ang kanyang medalyon upang hindi siya mahalata ng kahit anumang kalaban o kung sino mang kalaban na nasa paligid kung siya ay naglalakbay sa kahit saan mang lugar, sapagkat yan ay tinuro ko sa kanilang apat noon na aking mga estudyante. Kaya palang tatay, laging nakatago ang kanyang medalyon sa kanyang dibdib. Tama ka, Ramon. Tama ka, Ruben. Sapagkat itinuro ko sa kanila ang bagay na iyan. Ano po ba nakalagay dito? Basahin mo, iyo. Basahin mo ang nakasulat sa medalyon. Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Tama. Yan ang medalyon ng Sator. Makikita mo sa medalyon na yan ang 5 salita na pilanrong na salita na kahit pagbalibalit na rin mo ay lalabas ang salitang Sator. Ngunit lo, parang nakakapagtaka naman itong medalyon na to. Kapag hinahawakan ko, umiinit siya at para ako nakukuryente. Buhay ang medalyon, Ruben. At ay para sa akin lamang. Kung ganyan ang iyong nararamdaman ay nagpaparamdam ang gabay sa iyo. Marapat lamang natanggapin mo siya sa iyong sarili at magpakilala ka sa gabay ng medalyon na yan upang malaman niya ang iyong nais. Parang nakakatakot naman to, lo. Huwag kang matakot, Ruben. Tulad ng iyong ama, ganyan din ang kanyang naramdaman noon. Sa bagay, ang tatay masyadong malihim. Hindi man nagsasabi ng kanyang mga spiritual na gawain patungkol sa mga nitong mga bagay. Mas hinayaan niya akong mabuhay ng normal. Ngunit, alam niyo po, lo, sa aking mga personal na karanasan, nakakita ko ng mga bagay-bagay na hindi pangkaraniwan sa aking mga mata. Alam ko rin na bukas ang iyong 3 mata at nakakakita ka ng mga bagay-bagay na hindi mo nakikita o hindi pa nakikita ng iba na hindi pangkaraniwan sa ibang mga tao na normal lamang. Ikaw ay hindi pangkaraniwan sa mga bata sa paligid-ligid lamang nasa inyong kapanahunan sa ngayon. Maaring may pagkahalintulad ka rin sa ibang mga katulad mo, ngunit hindi kayo magkakakilala at darating ang takdang panahon na magkakita-kita rin kayo ng mga tao na yan tulad kami noon nung kami ay nag-aaral sa patnubay ng Maestro Virgo. Masyadong matalinghaga ang Maestro Virgo na yan. Lagi niyo po siyang sinasabi. Masyadong lihim ang katauhan ng Maestro Virgo sapagkat siya ay hindi nakikita ang kanyang itsura, ang kanyang tago, ang kanyang personal na katauhan. At hindi niya ito basta binabahagi kung kani-kanino lamang. Ngunit sa aming 12 na naging kanyang disipulo ay nakita namin ang kanyang itsura. At ibinahagi sa amin ang mga dapat namin matutunan. At may sabi-sabi rin na ang Maestro Virgo ay naglalakbay sa iba't ibang panahon upang makipag-usap, upang tumuro rin. Ang Maestro Virgo may sabi-sabi na siya ay naglalakbay sa iba't ibang kapanahunan upang magbasid at magturo din sa iba't ibang henerasyon. Sayang nga lang at ako ay
tumanda na ng ganito. At huli kong nakita ang aking maestro. Ang edad ko ay nasa 30 plus ako noong time na yun. At ilang dekada na rin ang nakararaan. Wala na rin akong naging balita sa aking maestro. Ganun po pala yun, Lo. Naglalakbay din siya sa kapanahunan. Yan ang sabi, mga kwento ng aking mga naging kasama rin. Nung panahon na kami ay makakasama pa at nagsasama-sama sa spiritual na gamutan, sapagkat noon kami ay lumalakad kaming 12 ay lumalakad ng sabay-sabay. Masaya pala yung ganun, marami kang kasama. At mga nag-aaral din. At tulong-tulong kayo sa spiritual na gawain. Masaya sa masaya nung mga unang panahon. Ngunit sa paglipas ng panahon, nag-iba rin ang kaisipan ng aking mga kasama at nagkawatak-watak ang aming grupo. At ang iba naman ay pansariling kapakanan lamang ang kanilang inintindi. Ngunit wala na rin akong balita sa kanila. Ang iba ay pumanaw na rin. Marami kami noon. May mga babae rin kaming kasama noong time na yun. Kung maaalala ko lang. Naintindihan ko, Lo. At sana po maintindihan ko rin yung mga turo nyo. At para sa akin lang, gagamitin ko ito para sa kabutihan lang. At hindi sa pansariling kapakanan ko lamang. Yan din ang turo sa amin ng aming maestro noon. Na anumang bagay na ipinagkaloob sa iyo ay gagamitin lamang sa kabutihan at pagtulong sa ating kapwa nang walang hinihinging kapalit na kahit anong bagay. At naalala ko pa ang kanyang kataga na gamitin lamang ang mga bagay nito upang depensahan ang inyong sarili, ang inyong mahal sa buhay, ang inyong mga pamilya at pagtulong sa bawat tao na nangangailangan tulong ng walang hinihinging kapalit na bagay. Yan ang naaalala ko, tanda ko, na tinuran ng aming maestro na si Maestro Virgo. Masyadong matalinghaga si Maestro Virgo. At masaya ako. Sana nag-cross ang landas namin sa panahon ngayon. Hindi natin masabi, Ruben. May mga pagkakataon na lalabas ang maestro. Kahit sa ganitong panahon ngayon na tayo ay naririto sa ganitong panahon, may posibilidad na maglalakbay ang maestro sa ganitong panahon sapagkat nakikita niya nakakaunti lamang ang pwersa ng liwanag. Sana nga, Lo. Nais ko rin siya makilala. Ano kaya itsura niya? Nakakatuwa ka talagang bata ka. Pati ba naman ang aking unang maestro ay nais mong makilala. Sapagkat ako naman ay naririto sa iyong harapan ngayon ay nagtuturo na sa iyo. Naghahanap ka pa ng ibang magtuturo sa iyo. Pasensya na, Lo, ha. Hindi naman sa ganun. Nahihiwagaan lang ako sa iyong maestro na sinasabi mo. Sapagkat di ko naman siya masyadong kilala at nakwento mo nga lang at wala naman ako idea patungkol sa kanya. Hayaan na nga muna natin ang mga bagay na yan. Ang mas mainam ngayon ay mag-focus ka sa iyong sarili. Linisin ang iyong sarili at ihanda ito sa iyong nalalapit na pagdidipusyon. Sapagkat bukas ay araw ng Biyernes. Unang Biyernes sa buwan ng Pebrero. Nais kong malaman mo na ang pagdidipusyon ay ginaganap sa unang Biyernes ng kahit alinmang buwan. Ito ay dadasalin mo. Ang pagdidibusyon na ito ay dadasalin sa umaga, pagkagising at sa gabi bago matulog. Huwag kang mag-alala.
sapagkat hindi mo na kailangan pang isulat ang mga bagay-bagay na iyong dadasalin, sapagkat ipagkakaloob ko sa iyo ang aking personal na gamit. Wow, talaga ulo? Hindi ko kailangan magsulat o kung ano man. Pagkakalob nyo sa akin yung bagay na yan, yung inyong mga personal na gamit. Oo naman, Ruben. Ipagkakalob ko sa iyo ang aking personal na libreta, sapagkat alam ko na pangangalagaan mo ito ng sarili mong buhay, katulad ng pag-alaga ko sa aking mga personal na gamit. Huwag kayong mag-alala, Lo. Salamat din kung ipapasa nyo sa akin mga bagay na yan at pakaiingatan ko ito. Katulad ng sinabi nyo ng sarili ko ring buhay. At gagamitin ko ito sa kabutihan lamang. Mabuti kung ganun, Ruben. Masaya ako sa iyong mga sinabi at naniniwala ako na gagampanan mo ito, ang tungkulin. At ngayon pa lang ay binabasbasan kita bilang isang kabahagi ng spiritual warriors ng Sator Coronados. Tanggapin mo ang aking basbas at ihanda ang iyong sarili sa nalalapit na iyong pagdidebosyon. At ngayon nga nangyari ay nilinis muna ni Ruben ang kanyang sarili. Nag-alay siya ng isang panalangin sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat upang linisin ang kanyang sarili. At nag-aral siya sa patnubay ng maestro niya na si Lolo Isko. At nakwento rin ng Lolo Isko ang patungkol sa kanyang sinaunang maestro na si Maestro Virgo o tinatawag nilang Commander Sator ng Sator Coronados. Nung gabing iyon, ipinagkaloob na ni Lolo Isko kay Ruben ang kanyang mga libreto at mga gamit patungkol sa espiritual. At tinuro din sa kanya ang mga dapat niyang gawin sa umpisa ng pagdidebosyon. Sinabayan niya ito upang mas matuto kung paano gagawin ang mga bagay-bagay at nagsimula ito kinumagahan. Lo, gising na ho. Nakapagtimpla na ho ako ng kape. Nakapagluto na rin ako. Ay, salamat, Ruben. Malaking tulong ka sa akin dito sa bukid. Alam mo ba na mag-isa lang ako dito sa kubo na to? At matagal na panahon na rin nang may dumalaw sa akin dito. Wala naman akong kamag-alak sa lugar na ito. Wala rin naman nakakakilala sa akin masyado. Walang pakialam sa akin ng mga tao rito, sapagkat hindi nila gusto ang ganitong mga bagay-bagay at sila ay natatakot sa akin. Hayaan nyo na ho sila, Lo. Halo? Nagsimula na ho akong magdasal kaninang umaga. Mainam. Inusal ko na ho ang ipinagkaloob nyo sa aking poder, pondo, bakod, balabal ng Birhen Maria at pati na rin po yung debosyon sa 7 Arkanghel. Pinagsabay-sabay ko na lang din ho. Medyo mahaba nga lang ho. Ganyan talaga, Ruben. Dapat maintindihan mo na ang ganyang mga bagay ay hindi minamadali at dumadaan sa tamang proseso. Huwag kang maging mainipin sa mga bagay-bagay at marami ka pang matututunan patungkol sa espiritual na gawain. Mamaya naman pong gabi, bago akong matulog, ay uusalin ko ang mga dasal at pag-iigihan ko. Tama yan, Ruben. Pagsigihan mo at pagsikapan mo. Sapagkat alam ko sa sarili ko, dapat ko na ring ipasa sa iyo ang lahat ng aking mga nalalaman. Sapagkat sa panahon ngayon, humihina na rin ang aking pisikal na katawan. Alam mo naman ang aking edad. 101 na ang aking edad. Sobrang tanda ko na rin. Nakakatuwa nga kayo, Loy. Napakahaba ng inyong buhay. Samantalang ang itay, madali lang pumanaw.
Nalulungkot ako para sa iyong ama. Ngunit ganun pa man, ituring mo rin ako bilang iyong isang ama rin o pangalawang ama. Huwag kang malungkot. May mga bagay-bagay na talagang nakatadhana para sa iyo na mangyari. Ngunit kalinsunon nito, may mga bagay-bagay rin na mabubuting bagay para sa iyo na dumarating. Tulad ang pagkakataon na ngayon na matuto ka sa pag-aaral ng karunungang lihim ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Salamat to ha. Kahit na nawalan ako ng ama, ay tinuturing niyo rin akong bilang inyong anak. Salamat din sa mga kwento niyo at sa pagpatnubay niyo sa akin, sa pagtuturo niyo sa akin. Huwag ko kayong mag-alala. Gagampanan ko ang aking tungkulin at gagamitin ito sa pangkalatang kabutihan lamang. At sana ho makapasa ako sa pagsubok at sana matanggap ko ang basbas ng ating Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Magtiwala ka lang, Ruben, sa iyong sarili. At huwag kang mawalan ng pananalig sa ating Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Naniniwala ako na ang bawat gabay o mga gabay ng Sator Coronados ay igagawad din sa iyo. Ang kanilang basbas at tataglayin mo rin ang bawat kapangyarihan na kanilang taglay upang magamit mo sa iyong pagmimisyon. Sana nga lang, Lolo. Sana nga lang ho. At dyan nagtatapos ang ikalawang bahagi o chapter 2 ng mga kwento ni Maestro Virgo na pinamagatang Ruben, ang Batang Albularyo.